The Extreme Feast. Kabanata 1001 hanggang 1020. Matapos magtrabaho sa mining zone sa mahabang panahon, napagtanto ni George ang sitwasyon. Sa simula, siya mismo ay minero. Para sa mga minero na may karanasan, ang mga zone na lubhang madaling kapitan ng pagbagsak ay mapanganib. Ngunit ang ilan sa kanila ay nakahanap ng kanilang daan patungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga pattern ng bato sa baras ng minahan. Noong nakaraan, kapag ang mga mahahalagang proyekto sa pagpapaunlad ng pagmimina ay nakatagpo ng mga ganitong problema, kukuha sila ng mga minero na may ganitong mga kakayahan sa mataas na presyo upang magmina sa abot ng kanilang makakaya. Kahit na ito ay isang mataas na panganib na trabaho, ang isang tao ay palaging handang makipagsapalaran kung sila ay inalok ng sapat na pera. Kaya sa mata ni George, laging mura at walang saysay ang buhay ng mga manggagawa. Nilinggan niya sina Ethan at Henry, saka magalang na sinabi kay Anton, "Mr. Daggett, this is Henry." Marami siyang karanasan at siya ang nakatuklas ng libingan. Nang marinig iyon, napatitig si Anton kay Henry kaya nanginginig ang likod niya. Papuntahin ng mga may karanasang minero, utos niya. Sabihin mo sabay silang pasok at kunin. Oo. Nang marinig ito ni George, tuwang-tuwa siya. Nang may nag-utos na kasing intimidate ni Anton, walang nang ahas na suwayan siya. Kung alam niyang mangyayari ito, sinabihan niya si Anton na siya mismo ang magsolusyon. Baka pwede pa siyang makipag-ayos kay Anton at hindi na kailangang yumuko patalikod para magmakaawa kay Ethan ng buong pagpapakumbaba. Agad na naglakad si George papunta kay Ethan at sa iba pa. Wala nang pakialam si George kay Ethan ngayon. Kung tutuusin, masyado siyang malinaw sa kung ano si Anton. Ethan, it's not up to you now. Since wala kang choice, I suggest you go with the flow and don't make any mistake. Sabi ni George. Pagkatapos ay tumawa siya ng mapakla at itinuro si Henry habang pinupunasan niya ang ngiti sa sarili niyang mukha at napuno ito ng pang-aalipusta. Sabihin sa iyong mga kaibigan na pumunta at pumasok kaagad sa minahan. Kung huhulihin mo si Mr. Daggett, magkakagulo ang buong pamilya mo. Naging madilim ang ekspresyon ni Henry. Ngunit nagpatuloy siyang nakatayo doon nang hindi gumagalaw. Nasa paligid si Ethan, kaya hindi niya kailangang matakot. Ano? Nang makita ni George na ayaw gumalaw ni Henry, nagalit siya. Humakbang siya at itinaas ang kamay para sampilan si Henry. Malutong. Ngunit ito ay isang malakas na sampal na ibinigay ni Ethan sa mukha ni George. Iyon ay nagpalipad kay George sa himpapawid. Ilang beses siyang bumagsak at gumulong sa lupa bago niya napatetag ang sarili. Ikaw, galit na galit si George. Itinuro niya ang kanyang daliri kay Ethan at sinabing, "Gusto mo na bang mamatay?" Sa tingin ko, mahinahong sabi ni Ethan, "Ikaw ang nagnanais ng kamatayan." Ang ikawalong mining zone ay kabilang sa Palmer Group. Kailan pa may karapatang makialam sa ating mga gawain ang mga wildling na tulad mo? Ikaw. Masyado kang mayabang. Sigaw ni George habang tumatayo. Pero hindi siya naglakas loob na atakehin ng diretso si Ethan. Pinuntahan niya si Anton at malamig na sinabi, "Mr. Daggett, sa tingin ko kung hindi natin maalis ang lalaking ito, baka hindi natin magawa ngayon." Kung gusto niyang samantalahin ang iba, pagkatapos ay gagawin niya ang lahat. Noong una, nag-aalala siya na si Ethan ay isang duwag at ibibigay niya ang ikawalong sona ng pagmimina sa simula. Ngunit ngayon ay maayos na ang lahat. Sure enough, naging cloudy ang ekspresyon ni Anton. Siya ay isang malupit na tao. Ang brutal niya. Para siyang isang mabangis na lobo na nawala ng pasensya. Misyon niya na kunin ang mga bagay mula sa libingan. Upang makamit ito, handa siyang gawin ang lahat, kabilang ang paggawa ng pagpatay. Binibigyan kita ng huling pagkakataon para mawala. Humakbang si Anton at hindi niya itinago ang nakamamatay na kapaligiran sa paligid niya. Dahil normal na tao si Henry, agad siyang nanginag sa takot. Humihingal pa siya habang pinagpapawisan siya. Mahinang humuhuni si Ethan. Napakaamo ng kanyang boses, ngunit agad niyang pinawi ang nakakatakot na pressure na bumabalot sa kanila. Si Henry at ang iba ay agad na nakadama ng mas maluwag. Pero ayaw kong bigyan ka ng kahit anong pagkakataon. Kabanata 1002. Ikaw ang nagtanong.
Sigaw ni Anton. Agad namang sumugod ang mga nasa likod niya at agad na pinalibutan si Ethan. Sa tingin ko ikaw ang gustong mamatay. Humagalpak ng tawa si George habang natatawa sa kamalasan ni Ethan. Ngunit bago niya natapos ang kanyang pangungusap, ang mga taong umatake kay Ethan ay mabilis na lumipad pabalik na parang mga shooting star. Matapos ang ilang malalakas na impact, nahulog sa lupa si Anton at ang kanyang mga tauhan. Sa isang iglap, hindi sila makagalaw at hindi man lang makasigaw bago sila nawala ng malay. Yun. Imposible yun. Pakiramdam ni George ay parang may sumasakal sa kanyang lalamunan. Natuyo agad. Bakit ang lakas ng loob ni Ethan? Nilapitan siya ni Anton nang hindi na siya hinintay na magsalita. Siya mismo ang dapat gumawa nito. Nang makita niya ang mga galaw ni Ethan, alam ni Anton na isa siyang martial artist. Pero ano? Dapat mamatay ang sino mang pumipigil sa kanya sa pagkumpleto ng kanyang misyon. Napakabilis ni Anton. Nang bigla siyang humakbang, isang bilog ng alikabok ang lumutang. Gamit ang mga kamay na kasing bilis ng hangin, marahas niyang hinampas ang lalamunan ni Ethan. Ito ay isang nakamamatay na hakbang. Grandmaster level. Biglang napamura ang tawa ni Ethan. Bigla siyang nagunat ng malakas at mabigat na kamao at tinamaan ang palad ni Anton. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Anton nang tumama sa kanya ang kamao na parang mabigat na martilyo. Napaatras siya ng ilang hakbang at may malungkot na ekspresyon sa mukha niya sa ilalim ng maskara. Ngunit ngayon ay may takot sa kanyang mga mata habang sila ay puno ng hindi paniniwala. Paano magiging ganito kalakas ang sinuman? Siya ay isang Grandmaster na nasa bingit ng pagiging isang Advanced Grandmaster. Ngunit ang isang suntok ni Ethan ay sapat na para umakyat ang dugo niya sa katawan niya. Sino si Ethan? Hindi siya nag-iisa. Nakatitig din si George na parang hindi makapaniwala. Natalo ba si Anton? Siya ay Agent 10 ng Hidden Sect. Napakahusay at respetado niya, kaya hindi man lang naglakas loob si George na huminga ng malakas sa harap ni Anton. Pero hindi man lang natakot si Ethan kay Anton at napaatras pa si Anton. Iyon lang ang mayroon ka at naglakas loob kang agawin ang mga gamit ko sa akin. Naglakad si Ethan papunta kay Anton. Mukhang mababa ang tingin sa akin ng kamahalan. Sino ka? Sigaw ni Anton nang biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Bakas ang takot at gulat sa kanyang mga mata nang magtanong siya, ikaw ba si Ethan Hunt? Nang sabihin niya ang pangalang ito, pati boses niya ay nagbago. Kitang-kita ni George ang takot dito. Natatakot ba si Anton? Kahit sabihin lang ang mga salitang Ethan Hunt, ay natatakot na siya. Not bad. Alam mo kung sino ako. Nagpatuloy si Ethan sa paglalakad papunta kay Anton. Habang tumataas ang kanyang aura ay lalong lumakas ang takot sa mga mata ni Anton. Mas nag-aalala siya na baka maghinala si Ethan kapag gusto niyang pilitin ang mga minero na pumasok sa mining pit para maghanap ng kung ano. Wala ang kanyang kamahalan at mas makapangyarihang mga ahente. Hindi siya kalaban ni Ethan mag-isa. Napatingin si Anton kay Ethan bago biglang tumalikod para tumakbo sa kabilang direksyon. Gusto niyang tumakbo. Kailangan niyang tumakbo. Alam niyang wala siyang lakas para labanan si Ethan. Napakabilis ni Anton. Sa isang tapik ng kanyang paa, bumaril siya. Pero bago pa man siya makahakbang, isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang tenga. Sinusubukan mo bang tumakbo? Parang nauutol na kulog ang boses ni Ethan habang umaalingaw-ngaw sa kanyang tenga, I think you should have left something behind, right? Kabanata 1003. Atake ni Ethan. Kasing lakas ng bagyo. Sa isang suntok na puno ng mga pagsabog ang hangin. Dumadagandong sila kaya masakit ang eardrums ni Anton. Namutla siya sa takot at itinaas ang kanyang mga kamao para gumanti, ngunit huli na ang lahat. Isang suntok lang ang ibinato ni Ethan sa kanyang balikat, at may kaluskos na tunog. Ah! Malakas na sigaw ni Anton. Wala siyang lakas ng loob na ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa kanya at gusto pa niyang tumakbo. Pero syempre, walang paraan para sa kanya. Inunat ni Ethan ang kamay at hinawakan ng mariin ang braso ni Anton. Sa isang malakas na hatek, hinailan niya pabalik si Anton.
Puno ng pagdurusa ang mga mata ni Anton. Wala nang oras si Anton para makatakas. Matapos siyang hawakan ni Ethan ay binuhat niya ito at ibinagsak ng malakas sa lupa. Mabilis na umagos ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Parang dinudurog lahat ng organ niya. Matapos maranasan ang pagbagsak, pakiramdam ni Anton ay parang bali ang bawat buto sa kanyang katawan. Nang sinubukan niyang tumayo ay tinapakan siya ni Ethan. Inipit niya ito ng tuluyan sa lupa. Saan ka pupunta? Napayuko si Ethan habang nakatingin sa pulang ulap sa leeg ni Anton. Sa mahinang kakayahan na ito, dapat ay lingkod ka lang sa hidden sect. Nablangko ang isip ni Anton habang hinahabol ang hininga. Ang dugong umaagos sa kanyang katawan ay nagpabukol sa kanyang katawan. Ikaw! How dare you try to kill me? Sigaw ni Anton. Lalong humakbang si Ethan at binasag ang sternum ni Anton. Isang nakakaiyak na sigaw ang pinakawalan niya. Nakatayo roon si George na tila umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Si Anthony yun. Siya ay Agent 10 ng Hidden Sect. Paano? Paano siya naipit ni Ethan sa ilalim ng kanyang mga paa? Kitang-kita ni George ang pagbato ni Ethan kay Anton sa isang suntok. Pagkatapos ay naparalisan niya si Anton sa pagtapak sa kanya. Sa harap ni Ethan, mas masahol pa sa aso ang walang katulad na si Anton. Papatayin kita. You're not good enough. Lalong humakbang si Ethan sa pagkakataong ito. Wala nang oras para sumigaw si Anton bago siya nawala ng malay. Natahimik ang hangin. Natigilan si Henry at ang iba pa sa makapangyarihang kakayahan ni Ethan. Nanginginig si George nang matanggal ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Dinala niya rito si Anton kasama ng higit sa 100 napakahusay na mandirigma, ngunit ngayon. Lahat sila ay nakahandusay sa lupa na walang galaw maliban sa kanya. Tinalo silang lahat ni Ethan. Paano ito posible? Hindi ba siya takot sa kamatayan? Ang mga taong iyon ay mula sa Hidden Sect. Pero bago pa ito namalayan ni George, lumingon na si Ethan at ngayon ay nakatingin na sa kanya. Sa isang iglap, naramdaman ni George na para siyang nahulog sa isang napakalalim na butas ng yelo at walang ibang naramdaman kundi isang malamig na malamig sa buong katawan. Ano? Anong gusto mo? Paus na tanong ni George. Parang napuno ng buhangin ang kanyang lalamunan, at masakit man lang magsalita. Come here? Mahinahong sabi ni Ethan. Si George ay masyadong natakot na kumilos. Come here? Medyo pasiga na sabi ni Ethan. Nang makarating sa tenga ni George ay halos gusto na niyang mahimatay. Masyadong natakot magsalita si George habang dahan-daang naglakad sa harapan ni Ethan at sinabing, maliwanag na araw, kaya hindi mo maaaring. Bago niya natapos ang kanyang pangungusap, sinipa siya ni Ethan at pinaluhod siya sa lupa. Sa tingin mo ba walang kwenta ang buhay ng mga trabahador na ito? Saka paano naman ang buhay mo? Tanong ni Ethan, may mas kaunting halaga ba ito kaysa sa kanila? Tinakpin ni George ang kanyang mukha at hindi naglakas loob na magsalita. Baka patayin talaga siya ni Ethan on the spot. Hindi mapigilan ni George ang manginig sa ilalim ng nakakatakot na nakamamatay na kapaligiran. Basang-basa na ng pawis ang likod niya. Si Anton at ang iba ay nakahandusay sa lupa hindi kalayuan sa kanya. Imposibleng malaman kung may mga nakaligtas. Paano kaya nakakatakot si Ethan? Si George ay ganap na walang ideya kung ano ang nangyari. Hindi ba't si Ethan ay isang taong nagtatrabaho sa Palmer Group at isang lalaki lamang na nagpakasal sa pamilya ni Diane? Kaya paano siya naging ganito kalakas? Parang takot na takot si Anton sa kanya. Ano ang nangyayari? Kabanata 1004. Anong meron sa minahan? Tanong ni Ethan habang nakatingin kay George. May libingan, sabi ni George sa nanginginig na boses. Natatakot siyang itago sa kanya ang katotohanan. Anong meron sa libingan? There are several boxing technique manuals in it. Si Anton ang naghahanap sa kanila all this time. Oo naman, ito ay nasa ika-8 mining zone. Hindi inaasahan ni Ethan na makakahanap siya ng page mula sa Extreme Fist Technique Manual dito sa Westmore. Ngunit ano ang ginagawa niya sa libingan?
Sino ang nag-imbento ng boxing technique na ito? At bakit ito nakatago sa napakalayong lugar? Bakit ito ay inimbak pa sa isang gumuhong baras ng minahan? May isang taong halatang ayaw itong matuklasan. Sinabi ko na sa'yo ang lahat. Now let me go. Let me go. Pakiusap ni George. Pero hindi siya pinansin ni Ethan. Isa lang siyang langgam at hindi karapat-dapat na siya ay personal na lipulin. Ni hindi niya gusto ang mga katulad ni Anton at lalong hindi niya gusto si George. Dahil walang pakialam si Ethan sa kanya, mabilis na umakyat si George at tumakbo palabas ng mining zone. Paulit-ulit siyang lumingon sa likod habang tumatakbo, nag-aalalang babalikan ni Ethan ang sinabi niya. Pagdating niya sa entrance, walang bakas na hinahabol siya ni Ethan at imposibleng maabutin siya ngayon. Nakahinga ng maluwag si George. Malapit na iyon, ngunit bago niya natapos ang kanyang mga salita, bigla niyang naramdaman na parang sumandal siya sa isang pader. Nabangga niya ang sarili niya kaya nagpanteng ang tenga niya nang bumagsak siya sa lupa. Mayroong ilang mga tao na nakatayo sa harap niya na may malamig na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Mr. Dunlap. Naaalala mo ba kami? Ang mga manggagawa ay may hawak na mga pala sa kanilang mga kamay habang sila ay nakatitig sa kanya ng galit at ang kanilang mga titig ay nagpapanginig sa kanya. Nabalian mo ang paa ko noon. I'm sure hindi mo inaasahan na darating ang araw na ito. At kami rin. Ilang taon mo kaming binubuli. Wala ka nang matatakbuhan ngayon. Sa loob ng ilang sandali, hinailan nilang lahat si George palayo na parang patay na aso. Hindi mapakali si Ethan. Pumasok siya sa mining shaft at nakakunot ang noo habang nakatingin sa itim at malalim na butas. Parang may page mula sa Extreme Fist Technique Manual doon. Ngunit masyadong delikado ang pagpasok at walang kasiguraduhan na makakalabas ito ng buhay. Kung gumuho ang baras ng pagmimina, tiyak na mamamatay ang nandoon. Kahit siya ay walang pagkakataon na mabuhay. Sino ang nagtago ng Extreme Fist Technique Manual sa napakadelikadong lugar? Mr. Hunt. Nang makita ni Henry si Ethan na nakatayo roon, lumapit siya at maingat na nagtanong, mayroon bang mahalagang bagay sa libingan sa hukay ng pagmimina? Yes, there's something very important inside. Tumango si Ethan, it's very important to me. Pero doon siguro nakatago para walang mahanap na iba, kaya siguradong imposibleng bawiin. Hindi siya katulad ng mga tao ng hidden sect o katulad ng kanyang kamahalan. Hindi siya gagamit ng anumang paraan para makuha ang gusto niya tulad ng ginawa nila. At ngayon hindi na siya nabubuhay para sa kanyang sarili lamang. Ano ang mangyayari kay Diane kung mamatay siya? Mr. Hunt, pwede na tayong pumasok. Biglang lumakas ang boses ni Henry. Lumingon si Ethan at nakita niya ang ilang tao na nakatayo sa likuran ni Henry. Napatingin sila kay Ethan na may determinasyon sa kanilang mga mata. Mr. Hunt, pwede kaming pumasok at tulungan kang makuha ang gusto mo. Oo. Pwede na tayong pumasok kasi nakapasok na tayo. Alam natin ang sitwasyon sa baba, kaya natin subukan. Mr. Hunt, malaki ang ginawa mo sa amin. Tama lang nagantihan ka namin. Pumasok na tayo. Nagpatuloy ang bawat isa sa paglalakad ng may bahagyang nanginginig na boses. Halatang takot silang pumunta sa ganitong delikadong lugar, pero handa pa rin silang gawin iyon. Imposible. Agad namang umiling si Ethan, wala kaming inaasahan ni Diane na kapalit nung tinulungan ka namin. Hindi ka namin hahayaang ipagsapalaran ang buhay mo ng ganito. Kabanata 1005. Mariin silang tinanggihan ni Ethan. Mas gugustuhin niyang gawin ng walang boxing technique manual kaysa hayaan si Henry at ang iba pa na ipagsapalaran ang kanilang buhay para dito. Kung hindi, hindi siya mas mahusay kaysa sa hidden sect. Agad namang umiling si Ethan. Master Pangangaso. Enough. It's important to me, but not enough for me to risk your life, mariing sabi ni Ethan. Kailangan ka ng pamilya mo at gayon din ang 8th mining zone. Umaasa kami sa iyo para sa kinabukasan ni Westmore. Dapat tayong gumawa ng mas makabuluhang mga bagay habang tayo ay nabubuhay. Mga bagay na higit na makabuluhan kaysa sa mga bagay sa loob nito.
Namula ang mga mata ni Henry at ibinuka niya ang kanyang bibig para magsalita, ngunit hindi siya pinatuloy ni Ethan. Una ng mining shaft. Mahalaga ang extreme boxing techniques. Ngunit dahil hindi niya ito matanggap, kailangan niyang pigilan ang kanyang kamahalan na kunin din ito. Kaya ito ay isang paraan upang gawin iyon. Alam ni Ethan kung gaano nakakatakot na gumuho ang isang mining shaft. Maaaring may mamatay. Kahit ang mga Diyos ay hindi nakatakas sa gumuhong baras. Kung hahayaan niyang makipagsapalaran si Henry at ang iba pa, iisipin ni Diane na isa siyang walang pusong tao at hinding-hindi na siya kakausapin pa. Master Hunting. Medyo nabalisa ang iba matapos silang tanggihan ni Ethan. Gusto nilang hikayatin siyang muli, ngunit pinigilan sila ni Henry. Dahil nag-aalala si Mr. Hunt sa atin, gawin natin ang sinasabi niya, winagayway niya ang kanyang kamay at sinabing, magplano na punan ang mining pit ngayong gabi kung sakali. Pagkaalis ni Ethan, tumingin si Henry sa iba at sinenyasan ang kamay. Naintindihan naman agad nilang lahat at hindi na tinuloy ang usapan. Nang bumalik si Ethan sa opisina, tinuturuan ni Diane ang ilang manggagawa kung paano ikategorya ang mga dokumento upang makatulong na mapabuti ang kahusayan. Sa mesa sa tabi niya, may mga seasonal fruits. Hinugasan at ginupit na sila, ngunit walang kagat-kagat ni Diane. Ito ay mahalaga upang madagdagan ang kahusayan. Bilang kapalit, gugugol ka ng kalahati ng oras sa pagtatrabaho. Maaari mong panatilihin ang iyong mga pandama sa paligid habang ikaw ay nagtatrabaho at makahanap ng isang mas mahusay na paraan sa ibang pagkakataon, paliwanag ni Diane ng matyaga. Medyo paos ang boses niya. Malinaw na matagal na siyang nagsasalita, at nanunuyo ang kanyang lalamunan. At saka, may mga bagay akong kailangan sabihin sa'yo. Walang balak magpahinga si Diane dahil more or less nag-iimpake siya ng mga gamit dito ngayon at babalik siya sa Greencliff kasama si Ethan. Kung hindi niya sinabi ngayon, hindi niya alam kung kailan siya babalik sa Westmore. Kung tungkol sa mga patakaran at regulasyon sa opisina. Magpahinga ka na, sabi ni Ethan nang biglang pumasok, uminom ka ng tubig o kumain ng prutas para mabasa ang iyong lalamunan. Nang makita ng mga empleyado ng Union si Ethan na pumasok ay agad silang tumayo at mukhang nahihiya. Paulit-ulit nilang sinasabihan si Diane na magpahinga, ngunit tumanggi ito at nahihirapan silang ipilit. Tapos ka na ba? Tanong ni Diane habang nakatingin kay Ethan. Oo, tapos na ako. Binuhusan ni Ethan si Diane ng isang baso ng maligamgam na tubig at iniabot sa kanya. Inumin. Hindi siya tumanggap ng hindi bilang sagot. Inilabas ni Diane ang kanyang dila bago masunaring tinapos ang tubig. Hindi siya naglakas loob na suwayin si Ethan dahil alam niyang magagalit ito sa kanya. Inabot ni Ethan kay Diane ang isang plato ng prutas at pinigilan siya sa pagsasalita. Nilinggan niya ang mga empleyado ng Union. In terms of work, you have to work more. Since beginner ka, may ipapadala ako para sanayin ka, pero kailangan mong maging masipag, understand? Oo, Mr. Hunt. Hindi ka namin pababayaan. Magsisikap kami at sisikapin na huwag mapahiya si Mr. Hunt, Miss Palmer, o ang Palmer Group. Tumanggaw si Ethan, gusto kong malaman mo na ginagawa mo ito para sa iyong sarili. Magsumikap ka, at huwag mo kaming pababayaan. Kabanata 1006. Oo, Mr. Hunt. Masunaring kumain si Diane ng prutas habang kinakausap siya ni Ethan at hindi siya nang ahas na gambling. Nang matapos, ipinagpatuloy niya ang pagtuturo sa mga empleyado. Nagtrabaho sila hanggang halos 9 PM bago natapos ang handover. Pagkatapos ay hinatid ni Ethan si Diane pabalik sa hotel upang magpahinga at maghanda sa pag-alis kinabukasan. Sa ngayon, sa ika-8 mining zone. Sa harap ng mine shaft na malamang nagumuho, si Henry at ang iba pa ay naghahanda na. Mayroon silang mga ilaw sa pagmimina, mga lubad, mga kutsilyo, mga pala, at maging ang mga tuyong pagkain at tubig. Mr. Hunt at Miss Palmer ay maraming nagawa para sa atin, ngunit wala tayong magagawa para sa kanila, sabi ni Henry. Lahat tayo ay dumaan sa mine shaft na ito dati. Naalala mo naman siguro ang sitwasyon sa loob, di ba? Oo, naalala ko. Talagang naaalala ko. We're all experienced miners.
Ito lang ang skill ko, so syempre, wala akong nakikitang problema. Kung ang bagay na iyon sa butas ay napakahalaga kay Mr. Hunt, kunin natin ito para sa kanya. Tumango si Henry habang nakatingin sa kanila ng may determinadong tingin. Mga kapatid, paalalahanan ko kayo. Delikado ang pagpasok sa mining shaft na ito kahit na may karanasan na kayo. Dapat pag-isipan ninyo itong mabuti, aniya habang huminga ng malalim. Nakahanda sila sa pag-iisip para sa pinakamasamang kahihinatnan, ngunit ginagawa rin nitong mas determinado sila. Talagang tinulungan sila ni Ethan at Diane sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng pag-asa. Hindi niya makalimutan kung paano niya hinanap ang mga empleyado ng Palmer Group sa Greencliff at kung paano sila tinatrato noon. Isa pa, hindi niya makalimutan kung paano umiyak si Diane na parang isang batang babae nang makita niya kung gaano karaming paghihirap at kahihiyan ang dapat nilang pagdaanan. Sila ay mga ordinaryong manero lamang. Kailan pa nagkaroon ng labis na pag-aalaga sa kanila? Sino ang magtatanggol sa kanilang dignidad tulad nito at magbibigay sa kanila ng pag-asa? Maliban kina Ethan at Diane, walang ibang may gusto. Kaya handa silang ipagsapalaran ang potensyal na panganib at ang kanilang buhay. Kung ang ibig sabihin nito ay may magagawa sila para kay Ethan at sa iba pa, sulit ito. Napag-isipan ko na. Ang kilusan upang ilantad ang sexual na karahasan upang maalis ito. Stop dawdling. Hindi ako natatakot, kaya tara na. Huminga sila ng malalim at iniwan ang dalawang tao sa labas para ay backup bago pumihit sa mining shaft ng walang pag-aalinlangan. Madilim na ang langit. Sa mga bituin noong gabing iyon, mayroong isang napakaliwanag na bituin na patuloy na kumikinang ng napakatalino. Ang liwanag nito ay hindi maihahambing sa malawak na Milky Way, ngunit patuloy itong nagniningning ng maliwanag at nagpapaliwanag sa kadiliman na nakapaligid dito. Sa hotel. Pagod talaga si Diane. Kaya pagkatapos mag-shower ay bumagsak siya sa kama at mabilis na nakatulog. Umupo si Ethan sa tabi ng kama at nag-iisip tungkol sa isang pahina ng Extreme Fist Technique Manual. Hindi niya talaga gusto ang mga ganoong bagay. Kung hindi niya kailangang ipaglaban ang kanyang sarili sa Venerable One at sa Hidden Sect para puksain ang mga nakatagong panganib, hindi magiging interesado si Ethan sa Extreme Fist Technique Manual. Kamahalan, bakit interesado ka sa Extreme Fist Technique? Mayroon bang mga sekreto sa manual tulad ng sinabi ni Cain? Sabi ni Ethan sa puso niya. Kung ganoon, kung ililibing natin ito sa minahan, malamang ay hindi na nila mahahanap ang kumpletong manual. Sa ganoong paraan, masisira pa rin ang anumang plano ng kamahalan. Nang sumagi sa isip ni Ethan ang ideyang iyon, umiling siya. Kahit na kailangan nilang maghukay ng 3 talampakan sa ilalim ng lupa, ang mga baliw na iyon ay maghuhukay ng manual. Matapos mag-isip, nagpa siyang tawagan si Henry. Gusto niyang sabihin sa kanya na punuin ng mabuti ang minahan. Pero bago siya tumawag ay tumunog ang cellphone niya. Lumabas ng kwarto si Ethan at marahang isinara ang pinto sa likod niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa telepono at napagtantong si Henry ang tumatawag. Nang sagutin niya ang telepono, narinig niya ang isang excited at nanginginig na boses na nagmumula sa kabilang dulo. Mr. Hunt. Tinulungan ka naming mailabas ang bagay na iyon sa minahan. Nailabas namin. Kabanata 1007. Natigilan si Ethan. Anong pinagsasabi mo? Inalis namin ang bagay na iyon sa minahan. Dumating ang nanginginig na boses ni Henry. Halatang tuwang-tuwa siya. Huminga ng malalim si Ethan. Hindi niya akalain na papasukin talaga ni Henry ang minahan. Ang minahan ay may mataas na posibilidad na gumuho. Papunta na ako. Hindi na nagsalita pa si Ethan. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag ay naghanda na siyang umalis. Ngunit nakabukas ang pinto ng kwarto, at nakatayo doon si Diane habang kinukusot ang kanyang mga mata habang tulala siyang nagsasalita, may nangyari ba? Wala lang. I'm going to the 8th mining zone and will be back soon. Why don't you sleep? Masunurin namang tumango si Diane. Pagkatapos ay umakyat siya pabalik sa kama at sa ilalim ng mga kumot. Binilisan ni Ethan ang kalsada hanggang sa marating niya ang ika-8 mining zone. Nakabukas ang lahat ng ilaw sa minahan.
Si Henry at ang iba ay mukhang masaya. Tuwang-tuwa sila kaya nawalan sila ng salita. Tinulungan nila si Ethan sa isang bagay na nasa kanilang kapangyarihan. Ito ay napakakasiya siya para sa kanila. Inilabas namin siya. Dahil ito ay isang bagay na gusto ni Mr. Hunt, kailangan naming ilabas ito. Napuno sila ng tuwa. Isang mapanganib na negosyo ang manirahan sa isang baras ng minahan na madaling gumuho. Kahit sinong nasa parehong sapatos ay ayaw pumasok maliban kung binayaran sila ng malaki. Pinagsusugal nila ang buhay nila. Kahit ayaw ni Ethan na pumunta sila, tahimik pa rin silang umalis para matulungan nila si Ethan na kunin ang gusto niya. Mamatay man sila doon, hindi sila mapipigilan nito. Dumating ang sasakyan ni Ethan. Mabilis na tumawag si Henry, Mr. Hunt. Pagbaba ni Ethan sa sasakyan, mukhang hindi siya masaya. Malungkot ang ekspresyon niya at parang galit. Baliw ka ba? Malakas niyang sigaw. Sinong nagsabing pwede kang pumasok? Agad namang natigilan si Henry at ang iba pa. Hindi nila inaasahan na magagalit ng ganoon si Ethan. Kung ang isa sa inyo ay namatay, ano ang mangyayari sa inyong pamilya? Wala ka bang utak? Paano ang isang grupo ng mga matatandang tulad mo ay magiging pabaya? Galit na sigaw ni Ethan. Kung may namatay sa inyo, paano ko sasagutin ang inyong mga pamilya? Pinandilatan niya si Henry at ang iba pa na may malamig na ekspresyon sa mukha. Nagulat sila noong una, ngunit hindi nagtagal ay napuno ng luha ang kanilang mga mata pagkatapos noon. Alam nilang sila lang ang inaalala ni Ethan at nag-aalalang may mangyaring masama sa kanila. Iyon ang dahilan kung bakit pinagbawalan niya silang pumasok sa unang lugar at nag-utos na punan sila. Iyon ay dahil ayaw niyang may pumasok at ma-accident. Pero pumasok sila sa likod ni Ethan. Mr. Hunt. Awkward na ngumiti si Henry habang magiliw na sinabi, "Aren't we all fine now?" Mabuti. Lalong lumakas si Ethan, "Kung naaksidente ka, tatayo ka pa ba dito? Sinabi ko sa iyo na maaaring mahalaga ito, ngunit hindi ito kasing halaga ng iyong sariling buhay. Bakit hindi mo maintindihan?" Galit talaga siya. Ang Extreme Fist Technique Manual ay napakahalaga kaya ang kanyang kamahalan ay gumugol pa ng 20 taon sa pagpapatakbo ng Hidden Sec para makuha niya ang buong manual. Ang kahalagahan ng boxing technique manuals ay kitang-kita. Ngunit sa mata ni Ethan, ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay ang buhay. Lalo na ang buhay ng mga ordinaryo at pinaka-inosente na mga tao. Ang bawat isa ay sumusuporta sa kanilang buong pamilya at asawa, ama, at anak ng isang tao. Kung mamatay sila, bumagsak ang buong pamilya nila. Hindi lang nabubuhay ang isang lalaki para sa sarili niya. Tandaan mo yan, seryosong sabi ni Ethan habang nakatingin sa kanila. Yes, Mr. Hunt. We understand and will remember it well, wika ng isa sa kanila at ngumiti kahit namumula ang mga mata. Pero malaki ang naitulong mo sa amin ni Miss Palmer, kaya isa lang ito sa mga bagay na magagawa namin para sa iyo. Maingat na inilabas ni Henry ang isang kahon at sinabing, "Nauna na kami sa loob, at nakakita kami ng isa pang nagdudugtong na baras ng minahan na ginawang mas ligtas na ikot ito. Pumasok lang kami dahil may kumpiyansa kaming gawin iyon, talagang ginawa mo, wala na tayong dapat ikabahala. Lahat tayo ay takot din sa kamatayan." Kabanata 1008. Napatingin sa kanilang lahat si Ethan at huminga ng malalim. Alam niyang walang patutunguhan ang pag-usapan ito. Hanggat ito ay isang bagay na gusto niya, kahit na hindi sila kumpiyansa, susubukan nilang makuha ito. Ito ba ay isang kaso ng kabaitan na ginagantimpalaan ng kabaitan? Ngunit hindi siya mabuting tao at gumawa lamang ng ilang hindi mahalagang bagay. Ngunit para kay Henry at sa iba pa, ito ay itinuturing na isang malalim na kabaitan. Huwag kang mag-alala, Mr. Hunt, mula ngayon ay hindi na tayo gagawa ng anumang bagay na walang ingat. Gagawin nating mahusay ang 8th Mining Zone at tutulong sa pagbuo ng Westmore. Hindi na natin itataya ang ating buhay. Tama, Mr. Hunt. Huwag kang magalit. Ito ay iyo. Lumapit si Henry, ngunit nag-aalala siya na galit pa rin si Ethan. Hindi alam ni Ethan ang isa pang sasabihin.
Nang makita ni Ethan ang dalisay at tapat na mga mata ni Henry, naramdaman niyang sulit ang pagkuha ng ganoong malaking panganib para protektahan ang bansang ito para sa kapakanan ng mga karaniwang tao sa lahat ng mga taon na ito. Salamat sa inyong lahat, sabi ni Ethan. Wala na siyang ibang sinabi. Kahit anong sabihin niya, hindi nila kayang pasayahin si Henry at ang iba pa kaysa marinig ang tatlong salitang ito. Nang marinig ni Henry at ng iba pa na nagpasalamat si Ethan sa kanila, napuno sila ng kagalakan. Mabilis silang kumaway at sinabing, "You're welcome." Tinanggap ni Ethan ang kahon at tiningnan ito. Medyo kalaw-angin ang tansong susi nito. Kinuha ni Henry ang clears at madaling binuksan. Mr. Hunt, ang libingan na ito ay nasa loob ng maraming taon. Marami na kaming nakita sa kanila habang nagmimina. Sa tingin ko ang isang ito ay hindi bababa sa 100 taong gulang, sabi ni Henry. Walang laman ang libingan na ito, at wala man lang kabaong sa loob. Ang laman ay itong kahon lamang at isang batong tableta na may ilang mga salita. Sinubukan ko ang lahat ng aking makakaya, ngunit hindi mailabas ang tableta. Tumanggaw si Ethan, basta nakalabas ka ng ligtas, makakapaghintay ang iba. Binuksan niya ang kahon upang makahanap ng isang pahinang manual ng boxing technique sa loob. Ang madilaw-dilaw na pergamino ay eksaktong kapareho ng mayroon siya. Maging ang mga fold at lines ay talagang magkatugma. Hinubad ni Ethan ang strap sa paligid nito at binuksan ang pahina. Agad namang nagningning ang mga mata niya. Mukhang tama si Cain, sabi niya sa kanyang sarili, mukhang may isang bagay tungkol sa manual ng discarding ito sa boxing at sa mga linya sa parchment. Dahil dalawa lang ang pahina niya, mahirap makita kung ano iyon. Ngunit nadama ni Ethan na ang pattern dito ay talagang isang mapa. Mayroon lamang isang galaw sa bawat pahina, ngunit mayroong libu-libong mga paraan upang iakma ito at binubuo ito ng lahat ng mga diskarte sa boxing sa mundo. Dahil nakasanayan na ni Ethan, madali para sa kanya na matutunan ang bagong page na ito. Ano ito, Mr. Hunt? Dahil nanatiling tahimik si Ethan sa mahabang panahon, nag-alala si Henry na hindi ito ang gusto ni Ethan. Lahat kayo nakatulong sa akin, sabi ni Ethan habang nakataas ang ulo para tingnan sila. Maaaring mas maraming buhay ang nailigtas mo dahil dito. Nang marinig iyon, nanginig sa gulat si Henry at ang iba pa. Karangalan nilang makuha ang papuri ni Ethan. Hindi sila magaling sa salita kaya kahit na emosyonal sila ay naikuyom na lamang nila ang kanilang mga kamao at namumula ang kanilang mga mukha. Ngunit ang saya at saya sa kanilang mga mata ay hindi mapag-aalinlanganan. Napatingin si Ethan sa kanila at napansing nababalot sila ng dumi. May mga gasgas din sa mukha nila. Ito ay malinaw na ito ay lubhang mapanganib sa minahan. Walang makakaalam ng sigurado maliban kung sila mismo ang pumasok. Magaling. Mataimtim na sinabi ni Ethan, ngayon kailangan nating aisil ang minahan para maiwasan ang pagpasok ng ibang tao at maiwasan ang mga aksidente. Tatayo ako dito at babantayan kayong lahat para hindi na ninyo ako malinlang. Oo, Mr. Hunt. Si Henry at ang iba ay hindi napigil ang tumawa. Kabanata 1009. Pinagmasdan ni Ethan ang minahan na napuno ng konkreto gamit ang sarili niyang mga mata bago siya naging komportable. Gabing-gabi na kaya agad niyang sinabihan si Henry at ang iba na bumalik at matulog. Pagbalik ni Ethan sa hotel, gising na si Diane. Nang makita niya itong pumasok, agad siyang tumakbo palabas ng kama at niyakap ito. I don't dare sleep without you. Stupid girl. Ginulo ni Ethan ang buhok niya. Nakabalik na ako, kaya matulog ka na. Binuhat niya si Diane at agad siyang namula nang kumapit ito sa kanyang mga braso. Hinayaan niyang tretuhin siya ni Ethan na parang bata at maingat na inilagay ito sa kama bago marahan siyang itinulak. Pagkatapos niyang mag-goodnight ay dahan-dahan siyang pumikit muli. Hindi nakatulog si Ethan. Naglakad siya sa balkonahe at naglabas ng bagong pahina ng Extreme Fist Technique Manual para pag-aralan ang mga galaw. Sa isang iglap, nakaranas siya ng kakaiba. Isang galaw lang sa parchment, pero sa isip ni Ethan, daan-daang galaw. Sila ay tumatakbo sa kanyang isip sa sandaling ito habang sila ay gumulong at tumatalo ng walang tigil. Tahimik siyang nakaupo roon habang nakatitig sa pergamino hanggang madaling araw.
Nang marinig ni Ethan ang tunog ng pag-uunat ni Diane, muli niyang naisip ang kanyang mga iniisip. Walang kahit katiting na bakas ng pagod sa kanya. Sa halip, siya ay masigla habang ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang malungkot na mga bituin sa kalangitan sa gabi. Itong manual ng fist technique ay talagang kakaiba. Binulong ni Ethan ang parchment bago ibinalik sa bulsa at tumayo para pumasok sa kwarto. Iminulat pa lang ni Diane ang kanyang mga mata at tulala pa rin. Sapat ba ang tulog mo? Oo. Lumapit si Ethan at hinawakan ang ilong ni Diane. Kailangan mong bumalik ngayon. Masyadong maraming bagay sa kumpanya ang naghihintay na harapin mo. Kung hindi ka babalik, hindi ito kakayanin ni Dad ng mag-isa. Hindi ka na bababalik. Alam ni Diane ang minamaneho ni Ethan. Nagplano ang dalawa na magkabalikan noon. May trabahong naghihintay sa akin dito, sabi ni Ethan, gusto kong tapusin ang mga bagay-bagay dito at iwan si Henry at ang iba pa ng walang pag-aalala. Gusto kong gumawa ng kaunti pa para sa kanila. Noong una, gusto ni Eth na sila na mismo ang humawak ng lahat. Nais niyang malampasan nila ang mga paghihirap at maranasan ang kanilang sarili. Pero ngayon, naramdaman niyang masyado na silang nakaranas sa lugar na ito, kaya baka hindi sila makapag-perform ng maayos. Mas gugustuhin ni Ethan na lutisin ang problemang ito para sa kanila kaysa mag-aksaya ng hindi kinakailangang oras. Ito ay maiiwasan ang anumang komplikasyon na lumabas at hindi hahayaang masayang ang mga pagsisikap ni Diane. Okay, I'll go with whatever you've arranged, masunaring tumango si Diane nang hindi na nagtanong pa. Sinusuportahan niya ang lahat ng desisyon na ginagawa ni Ethan. Okay now, get out of bed and shower. Mag-almusal ka muna bago kita ihatid sa airport. Tinadyakan ni Ethan si Diane palabas ng kama na parang maliit na baboy. Kasabay nito, hindi nakatulog ng isang kindat si Gus buong gabi. Duguan ang mga mata niya at nakakatakot. Napag-usapan nila ni George ang kanilang hinaharap. Babawiin ni George ang ilang mga mining zone habang nagre-rehistro siya para sa isang bagong kumpanya. Nais nilang muling itayo ang Black Star Mining at kontrolin muli ang industriya ng pagmimina ng Westmore. Ngunit hindi niya inaasahan na maririnig ang balita ng pagkamatay ni George. Siya ay binugbog ng kalahati hanggang sa mamatay at itinapon sa gilid ng kalsada, kung saan siya ay nakagat hanggang sa mamatay ng mga ligaw na aso. Masyadong nakakatakot tingnan. Ang mga litrato lang ang nagpatayo ng balahibo ni Gus. Ang highly skilled fighter mula sa hidden sect na tinatawag na George ay isang napakalupit na karakter ayon sa narinig ni Gus. Pero napilayan si Anton at itinapon sa mabahong kanal. Baliw ba si Ethan? Naglakas loob pa siyang salakayin ang mga miyembro ng hidden sect. I don't think I can stay at Westmore anymore. If I don't go, then Ethan won't let me go. Kabanata 10:10. Nagnganga ang ngipin ni Gus habang nanginginig ang katawan sa galit. Ilang taon ang ginugol niya sa pag-ukit ng karera sa Westmore. Umakyat siya sa hagdan mula sa pinakamababang baitang hakbang-hakbang. Ngayong sa wakas ay nagkaroon na siya ng ganitong katayuan, nawala sa kanya ang lahat sa loob ng ilang araw. Nawala niya ang lahat. Kinailangan pa niyang isuko ang bilya na ito. Itinaas ni Gus ang ulo at sumulyap. Tanghali na ngayon. Kung hindi siya umalis ngayon, huli na ang lahat. Kinuha niya ang phone niya at nag-dial ng number. Mayroon pang isang ilegal na minahan na nakatago sa Westmore. Interesado ka ba? Pinait ni Gus ang kanyang mga mata. Kung gusto mo, sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito. Pagkababa ng telepono, tuluyang nagbago ang ekspresyon ni Gus. Kung hindi ko makuha ang gusto ko, then Palmer Group. Makakalimutan din. Humph. Mabilis siyang nag-impake ng ilang ginto, alahas, at credit card bago nagmamadaling umalis. Hindi siya makapag-aksaya ng kahit isang segundo. Pagkaalis ni Gus, ilang nakamaskara ang pumasok sa villa at naghanap sandali ngunit walang nakitang bakas ni Gus. Tumakas siya. Parehong patay sina George at Anton, kaya si Gus lang siguro ang nakakaalam kung saan ang boxing technique manual, malamig na sabi ng pinuno habang mukhang mas mamamatay tao. Hanapin mo siya. Kailangan nating hanapin ang manual sa lahat ng paraan. Sige. Mabilis silang kumilos at agad ding nawala. Kasabay nito,
Ang lungsod ng Cliffdale sa Hilagang Kanlurang Distrito ay 200 kilometro lamang mula sa Westmore. Ang distansya sa pagitan ng dalawang lungsod ay hindi masyadong malayo, at pareho ay mayaman mula sa pagmimina. Ngunit ang Cliffdale ay mas advanced kaysa sa Westmore. Iyon ay dahil hindi lamang sila nagkaroon ng ordinaryong ores tulad ng bakal. Mayroon din silang maraming rare earth mina na nagbibigay ng pambihirang katayuan sa lungsod. Ang pamilyang Rugen ay isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Cliffdale. Mahigit sa 80% ng mining zone dito ay kabilang sa pamilyang Rugen. May mga bali-balita pa nga na ang pamilya ay may isang rare earth mine na kanilang tinatago. Nang dumating si Gus na pagod sa kanyang paglalakbay, dumiretso siya sa pinakamataas na palapag ng punong tanggapan ng Rugen Corporation. Kanina pa siya hinihintay ni Tyrone Rugen. Mabilis na ininom ni Gus ang kanyang tsaa. Walang bakas ng dati niyang pagpipino o pagkalalaki. Hindi man lang siya nag-abalang ayusin ang magulo niyang buhok. Mr. Hanover, paano ka napunta sa ganitong estado? Nakakagulat ito. Nakita ni Tyrone Rugen ang hitsura ni Gus at pinaikit niya ang kanyang mga mata. Wala siyang interes sa mga katulad ni Gus. Kilala ang Westmore sa paggawa ng karbon at bakal, ngunit marami na ang pamilyang Rugen. At ang Black Star Mining ay gumagamit ng primitive na diskarte. Patuloy nilang inaapi ang mga minero at pinagsasamantalahan ang mga minahan para sa tubo. Napaka-out of date nito para sa pamilya Rugen. Kung hindi binanggit ni Gus ang ilegal na minahan na nakatago sa Westmore, hindi talaga magiging interesado si Tyrone. Ang ilegal na pagmimina ay isang salitang balbal para sa mga bihirang minahan sa lupa. Dahil ang mga ito ay binubuo ng mga bihirang ores na kadalasang mababa ang supply, isang maliit na halaga lamang ang maaaring makagawa ng hindi pangkaraniwang dami. Bukod dito, ang mga minahan na ito ay hindi dapat pribadong pagmamayari, ngunit lihim na pagmamayari ng pamilya Rugen ang dalawang minahan. Si Mr. Rugen siguro ay nagbibiro ako. Nakakahiya talaga na maging ganito ako, medyo malungkot na buntong hininga ni Gus. Pero kung hindi interesado si Mr. Rugen na makipag-usap sa akin, aalis na ako. Pagkatapos ay naghanda na siyang tumayo. Mr. Hanover is quite grumpy and you haven't changed in all this time. Hindi tumayo si Tyrone Rugen. Ngumiti lang siya at itinuro ang entrance ng opisina habang sinasabi, kung gusto ni Mr. Hanover, siguradong hindi kita mapipigilan. Sige na. Kabanata 10:11. Medyo nahiya naman agad si Gus. Napatayo na siya sa kalagitnaan, kaya parang hindi tama na tumayo siya, pero parang hindi rin tama na umupo siya. Bigla siyang hindi sigurado kung ano ang gagawin. Dahil nandito ka na, you are considered friends, and we can definitely talk business. What do you think, Mr. Hanover? Sabi ni Tyrone habang iniligtas siya sa mas kahihiyan. Umupo si Mr. Hanover na puno ng ngiti ang mukha at hindi man lang mukhang awkward. Mr. Rugen, I'm impressed by your breadth of mind, sabi ni Gus habang nakaupo at nakatingin kay Tyrone. At iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang unang taong pumasok sa isip ko noong nagkaroon ako ng napaka-profit na deal na ito. Kung iisipin na isa kang malaking shot, naisip kong mapagkakatiwalaan kita. Ngumiti lang si Tyrone nang walang sinasabi. Inayos niya ang kanyang suit. May kalmadong ngiti sa kanyang mature na mukha habang hinihintay ang pagpapatuloy ni Gus. Maraming karanasan si Tyrone sa mga deal sa negosyo. Dahil may kumakatok sa kanyang pinto, kailangan niyang kontrolin ng mahigpit ang takbo ng deal. Alam na niya ang sitwasyon ni Westmore. Ang pagkawala ng suporta mula sa isang makapangyarihang hilagang pamilya ay malamang na nagkaroon ng malaking epekto kay Gus. At dahil mabilis siyang hinanap ni Gus, tiyak na may nangyaring masama. Ang pamilya Rugen ay palaging naniniwala sa pagiging nasa tuktok. Hindi nila nais na konektado sa mga makapangyarihang pamilya sa hilaga sa lahat. Kapag nagkaroon na sila ng ganap na kontrol, kahit na ang mga makapangyarihang pamilya sa hilagang iyon ay kailangang magbigay ng paggalang sa kanila. Tulad ng pamilya Tanner sa hilagang kabundukan. Napakalakas nila kasama ang maraming bihasang mandirigma, kaya lahat ng makapangyarihang pamilya sa hilaga ay kailangang maging mabait sa kanila kung may gusto sila sa pamilya Tanner.
Mr. Rugen, maaaring hindi mo pa ito alam, ngunit ang gulo ay darating sa Cliffdale. Alam ng isang tusong fox na tulad ni Gus kung paano gumagana ang isip ni Tyrone. Pagdating sa negosyo, napakahalagang kontrolin ang usapan. Oh really? Ano bang problema? Bakit hindi ko namalayan? Mahinahong sabi ni Tyrone. May mga malalaking pagbabago sa Westmore, kaya sigurado ako na hindi magtatagal para maapektuhan din nito ang Cliffdale, direktang sabi ni Gus. Ang aking kumpanya sa pagmimina ay nabibilang na ngayon sa Palmer Group ng Greencliff, at itong Palmer Group ay ang scapegoat. Anong ibig mong sabihin? Siyempre may kaunting alam si Tyrone sa nangyari. Ang makapangyarihang pamilya na sumuporta kay Gus at ang iba pa ay natalo sa laban, kaya kinailangan nilang ibigay sa Palmer Group ang kumpanya ng pagmimina sa Westmore. Hindi niya alam ang mga detalye, ngunit hindi iyon mahalaga. Ang ganitong mga bagay ay karaniwan sa makapangyarihang hilagang mga pamilya. Mr. Rugen, pareho kaming nag-ooperate ng mga minahan. Ang pinakamahalaga sa negosyong ito ay ang pagmimina. Paano kami mabubuhay kung walang manggagawa ang gagawa nito? Pero ngayon, imposibleng bayaran na lang sila ng mani at gawin silang alipin para sa amin. Bahagyang kumunat ang noo ni Tyrone. Ang mga manggagawa sa mababang antas tulad ng mga minero ay ang gulugad ng kanilang negosyo. Paano makukuha ang mineral na nakatago sa kalaliman ng mga bundok ng walang mga minero? Ang lahat ng pagmimina at paghakot ay dapat gawin ng mga minero. Kung hindi sila makokontrol, ang mga gastos sa produksyon ay tataas ng malaki. Ang mga gastos at kita ay nangangahulugan ng lahat para sa mga negosyante. Ngayon 12 ng mga minahan sa Westmore ang bumuo ng mga unyon. At pinapayagan ng Palmer Group ang self-management ng mga mining zone. Bukod pa rito, nangangailangan lamang sila ng 70% ng mga kita upang ibigay. Ang natitirang 30% ay napupunta na ngayon sa mga bonus, scholarship, at night school para tumulong sa pagtuturo sa kanilang mga manggagawa. Baka sa mukha ni Gus ang pagkasuklam, masyadong matagal nang nagpapatakbo ang Palmer Group ng isang kagalang-galang na negosyo at ngayon ay iniisip nila na ang mga minero na ito ay kapareho ng mga white-collar worker na iyon. Kabanata 10:12. Ang lahat ng mga pagsisikap na ito ay walang kabuluhan para sa mga minero. Hindi alam ni Gus kung tatawaging tanga o baliw si Diane at Ethan. Ginawa ba talaga iyon ng Palmer Group? May pagbabago sa tono ni Tyrone. Hindi nila kailanman iisipin ang mga bagay na ito dahil ang mga manggagawa ay kasangkapan lamang sa kanila. Sinasaklaw nila sila ng maliit na kita bawat buwan, at hindi maiisip na gumastos ng napakaraming mapagkukunan para sa kanila. Oo, ginawa nila. Sabi ni Gus habang nakasandal sa sofa. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Tyrone, and I'm afraid this news might have reached Cliffdale. Nagdilim ang ekspresyon ni Tyrone. Agad siyang bumangon at tinawagan ang kanyang sekretarya para tingnan ang sitwasyon at sinabihan siyang mag-imbestiga. Malamig na tawa ni Gus sa loob ng kausapin ni Tyrone ang kanyang sekretarya. Malamang hindi inaasahan ng Palmer Group na dadaloy ang desisyon nila at magdulot ng ganoong epekto sa kalakalan ng pagmimina. Hindi ito tatanggapin ng pamilya Rugen. At si Gus ang taong umupa ng mga tao para maikalat ang salita na parang apoy sa Cliffdale. Sa ngayon, ang balita ay kumalat na sa lahat ng Cliffdale mining zones. Natututo ang lahat tungkol sa revolusyon sa Westmore at ang bayad na natatanggap ng kanilang mga minero. Marami sa kanila ang hindi na makaupo at manood. Lahat sila ay nagsimulang humingi ng parehong kabayaran mula sa kanilang sariling mga mining zone. Bagamat lahat sila ay mga minero, ang Red Star Mining ay nagbigay sa mga minero sa Westmore ng mahusay na kabayaran. Hindi sila itinuring na ordinaryong manggagawa, ngunit tunay na bahagi ng kumpanya. Ito ay hindi lamang ang mga benepisyo na kanilang inaalok. Yan ang dignidad. Sa dinagtagal, maraming tagapamahala ng lugar ng pagmimina ng pamilya ng Rugen ang nagpadala ng kanilang mga kahilingan sa punong tanggapan. Maraming manggagawa ang humingi ng kaparehong mga benepisyo gaya ng Palmer Group at nagbanta na titigil at magtrabaho sa Westmore. Mabilis na nalaman ni Tyrone ang tungkol dito at ikinagalit siya nito.
Mga black sheep talaga sila. Dumura ang malupit. Anong ginagawa ng Palmer Group? Wala ba silang alam sa mga patakaran sa pangangalakal? Ho, hindi talaga, sabi ni Gus habang nakapatong ang mga palad niya habang bumantong hininga. But I'm sure that they have more initiatives hidden up their sleeves. Sana lang hindi masyadong maapektuhan ang Rugen family business. Medyo mayabang siyang tumawa. Mr. Rugen, hindi na po ako nangangalakal at ngayon ay nag-impake na ako at naghahanap ng mapagre-retirohan. Ngayon lang po ako pumunta para sabihin sa inyo ang lokasyon ng ilegal na minahan. Nang tumingin si Gus kay Tyrone, nakita niya ang liwanag sa mga mata ni Tyrone. Pero tumigil siya at hindi na tinuloy ang usapan. Hindi umimik si Tyrone. Agad niyang kinuha ang kanyang checkbook at nagsulat ng tseke na nagkakahalaga ng $10 milyon bago ibigay kay Gus. Ito ay dapat na sapat para sa iyong impormasyon. Mr. Rugen is very direct, mahinahong sabi ni Gus habang nililigpit ang tseke. Ang ilegal na minahan ay malalim sa ika-8 mining zone, sa isa sa mga mining shaft nito. Pagkatapos naming hukayin, tinataka namin ito ni George para hindi tumulo ang balita. Alam naman siguro ni Mr. Rugen na hindi mahuhulog ang mga ganyang minahan sa kamay ng mga pribadong may-ari. Kapag nadiskubre, dapat ibigay. Pero ang pamilya Rugen. Nakangiting sabi ni Gus at hindi na nagsalita. May kutob si Gus na lihim na kinokontrol ng pamilya Rugen ang dalawang ilegal na minahan. Nag-export pa sila ng mga bihirang mapagkukunan ng mineral. Nang marinig ito ni Tyrone ay bumagsak ang kanyang mukha gaya ng inaasahan ni Gus. Mr. Hanover, you can put whatever you like in your mouth, but you can't just say what you like, malamig na sabi ni Tyrone. Baka malagay ka sa gulo ng malaki mong bibig. Kabanata 10:13. Hahaha. Wala akong alam dyan. Tumayo si Gus at tinapik ang dibdib kung nasaan ang tseke. Ibinente ko na sa iyo ang impormasyon, kaya ang $10 milyon na tseke na ito ay akin na ngayon. Sana ay nakatulong ako sa isang matandang kaibigan, at nakuha mo ang gusto mo. Tahimik siyang nagsalita, ngunit paalalahanan ko si Mr. Rugen na si Ethan mula sa Palmer Group ay may masamang ugali at mahirap pakisamahan. Kapag nalaman niya ang ilegal na minahan, ang pamilya Rugen ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Nang matapos si Gus sa kanyang sasabihin ay nagpaalam muna siya kay Tyrone bago tumayo para umalis. Pinagmamasdan ni Tyrone ang paglabas ni Gus. Ipinagpatuloy niya ang paglabas ng kanyang telepono at pagdial ng mga numero na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Nasa baba ka ba? Mahinahong sabi niya. Nawala ko lang ang isang tseke para sa $10 milyon. Ibalik mo ito. Nang matapos ay ibinabanan niya ang tawag. Anong halaga ng impormasyon? Wala siyang balak magbayad ng 1 sentimo para dito. Matagal na niyang narinig ang tungkol sa iligal na pagmimina sa Westmore, ngunit wala pang lumabas na balita tungkol dito. Naghinala pa siya na parehong mina ito nina Gus at George nang walang pahintulot at palihim pa nga itong pinagkakakitaan. Grupo nina Palmer at Ethan, ungol niya. Hindi ko pa nakilala ang taong iyon, at nagdulot na siya ng malaking problema sa akin. Dapat bayaran ng Palmer Group ang pagkawalang ito. Walang paraan na pangunahan niya si Ethan at pakikitunguhan ng makatao ang mga manggagawa. Gusto ba nila ng tubo? Maaari silang patuloy na mangarap. Nagutos na si Tyrone na nagsasabi na ang sinumang humiling ng hindi makatwirang mga kahilingan ay agad na tatanggalin sa trabaho at walang awa na dapat ipakita. Nagbanta pa siya na sisiguraduhin niyang walang sinuman sa mga manggagawang ito ang makakahanap ng trabaho sa buong Cliffdale. Kaagad pagkatapos, may mga galit na hiyawan sa paligid, ngunit karamihan sa kanila ay walang magawa. Sila ay mga ordinaryong manero lamang. Paano nila maihaharap ang kanilang sarili laban sa isang makapangyarihang pamilya tulad ng pamilyang Rugen na nag-opera sa Cliffdale sa loob ng maraming henerasyon? Kasabay nito, ang pagbabago ni Westmore ay madaling makita. Lahat ng mga manggagawa ay sabik na ngayong magtrabaho at sumunod sa mga bagong alituntunin. Una, garantisado ang kanilang kaligtasan, at ngayon ay napuno na rin sila ng pag-asa para sa hinaharap.
Alam na ng lahat na nagtatrabaho sila para sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya. Hindi lang sila nagtatrabaho sa Palmer Group, Ethan at Diane. Nakalkulan nila na ang halaga lang ng pera na iniaalok sa kanila ni Diane para sa kanilang bonus ay katumbas ng 3 buwan ng kanilang sweldo. Ibig sabihin, makakatanggap sila ng 15 buwang sweldo kada taon. Sila ay mga manggagawa at hindi mga manggagawa sa puting kwelyo. Ang pag-asam ng gayong bonus ay labis na ikinatuwa nila na halos hindi sila makatulog. Hindi banggitin ang inisyatiba ni Diane na magbigay ng mga scholarship para sa kanyang mga anak, seguridad sa pagtanda at insurance. Kung hindi sila nagsumikap na suklian ang kabutihan ng Palmer Group, parang wala silang puso na ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa mining zone. Sabi ni Mr. Hunt ay safety muna. Sinabi pa nga ni Mr. Hunt na kung makapagtapos ang mga anak natin ng maganda ang resulta, uunahin sila ng Palmer Group sa pagre-recruit. Hinihikayat ni Mr. Hunt ang lahat na magtagumpay tayo kung tayo ay may determinasyon. Kung tayo ay magsisikap, tayo ay gagantimpalaan. Si Henry ay umiikot na may dalang bullhorn at sinasabi sa lahat ang mga salitang ito na para bang naramdaman niya na kung ang mga salita ni Ethan ay hindi mananatili sa isipan ng lahat, kung gayon ang kanyang trabaho ay hindi tatama sa marka. Bilang taong namamahala sa ika-8 sona ng pagmimina, may malaking responsibilidad sa kanyang mga balikat. Nakaupo si Ethan sa opisina. May ubas siya sa kaliwa at saging sa kanan. Hindi pinamahalaan ni Ethan ang mining zone dahil naglipat siya ng mga profesional mula sa Palmer Group para tumulong. Naghintay lang siya. Siya ay naghihintay para sa ilang mga problema na tiyak na lilito sa oras. Kuya Ethan, maraming tao ang pumunta sa Westmore na naghahanap ng trabaho kamakailan. Lahat sila ay gustong magtrabaho sa minahan namin. Humiling ako ng isang tao na magbilang, at umabot ito ng higit sa 500 na mga aplikante, ulat ng kanyang nasasakupan. Magkano ang pwede nating rentahan? Tanong ni Ethan habang nakapikit. Mag-hire ng marami hanggat kaya mo. Kabanata 10:14. Sige. Tamang-tama niyang itinapon ang balat ng saging sa basurahan bago inalis ang alikabok sa kanyang mga kamay at muling umalis. Kung ano ang darating ay darating. Bakit hindi ito mabilis na dumating? Medyo nalungkot si Ethan, gusto kong bumalik at makasama ang asawa ko. Sa sandaling matapos niyang sabihin ang mga salitang ito, mabilis na naglakad si Henry na may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha habang sinasabi niya, Mr. Hunt. Ano yan? Mabilis na lumapit si Henry kay Ethan at sinabing, may mga taga Cliffdale dito. Kasama nila ang pamilya Rugan. Kinokontrol ng pamilyang Rugan ang halos buong kalakalan ng pagmimina sa Cliffdale at napakalakas. Hindi tanga si Henry. Tiyak na narinig ng mga kalapit na bayan ang tungkol sa malaking kaguluhang ito sa Westmore. Dahil ang lahat ay kasangkot sa kalakalan ng pagmimina at lahat ay mababang antas ng mga Menero, paano magsisinungaling ang mga Menero sa ibang mga bayan ngayong binago na ng mga manggagawa sa Westmore ang mga bagay-bagay? Ngunit hindi lahat ng kumpanya ay katulad ng Palmer Group. Hindi lahat ng amo ay katulad ni Ethan at Diane. Nag-aalala siya na magdudulot ng gulo ang pamilya Rugan para kay Ethan. Talaga. Parang napaka-influential ng pamilya Rugan. Ano kaya ang gusto nila sa atin? Walang pakialam na sabi ni Ethan. Gusto ba nilang mamasyal at matuto kay Westmore? Pwede ka nang mag-ayos. He asked to see you, Mr. Hunt. Kalmadong paalala ni Henry kay Ethan, Mr. Hunt, gaano man kalakas ang isa, hindi dapat makialam sa mga kilalang lokal. Ang mga nasa kalakalan sa pagmimina sa Hilagang Kanlurang Distrito ay lahat ay napaka-impluwensya. Kami. Then invite them in, sabi ni Ethan, na nakangiti kay Henry nang walang sinabi pa. Sinasabi ba niya na gaano man kalakas ang isa, hindi dapat makipagtalo sa mga kilalang lokal? Sa mga mata ni Ethan, kahit boss sa lahat ng amo, ibababa niya ito. Ipipin siya ng husto na hindi man lang niya maiangat ang kanyang ulo. Pumasok sa opisina ang isang lalaking nakasuot ng maayos na damit. Nang makita niya si Ethan na nakaupo doon ay hindi siya ngumiti. Hindi man lang niya inabot ang kamay niya para makipagkamay. Ikaw ba si Ethan? Ethan Hunt from Palmer Group.
Inangat ni Ethan ang ulo niya at sinulyapan siya, ako yan. Hindi ko inasahan na ang Palmer Group ay mag-iba-iba ng napakalayo sa dati nitong kalakalan. Paano ka nakapasok sa pagmimina ng kalakalan? Masungit ang boses ng lalaki, ako si Devin Becker, at kinakatawan ko ang pamilya Rugan. Naparito ako para magpadala ng mensahe at magbigay ng payo. Napaka-disdainful niya. Siguro kahit medyo mataas. Ang Palmer Group ay isa lamang cosmetics company, kaya bakit iniisip nila na maaari nilang ipaglaban ang kanilang mga sarili laban sa ma-profiteer mula sa industriya ng pagmimina? Ang dalawang kalakalan ay masyadong magkaiba. Isa pa, nang madalian nilang imbestigahan ang kalakalan ng pagmimina, ang unang hakbang na kanilang ginawa ay dumiretso sa Hilagang Kanlurang Distrito. Ito ay ganap na pagpapakamatay. Ang mga inisyatiba na kanilang ginawa ay lalong nakaapekto sa ilalim ng linya ng pamilya Rugan. Ikaw. Magsasalita pa lang si Devin Becker, ikinaway ni Ethan ang kanyang kamay. Don't bother. If someone out there want to tell me something, then tell him to come here personally. I won't entertain someone else. Masyado kang mayabang. Nag-iba ang ekspresyon ni Devin at agad siyang tumawa ng malamig, do you think you are good enough to demand Mr. Rugan's personal attention? Dahil hindi siya darating, walang kwenta ang pag-uusapan. Paalisin mo siya. Hindi mapakali si Ethan na tumingin kay Devin Becker. Ikaw. Galit na galit si Devin. Tinuro niya ang daliri niya kay Ethan at muntik na siyang sandutin sa mukha. Galit na sigaw niya, kilala mo ba kung sino ang nasaktan mo? Biglang inabot ni Ethan at nabali agad ang daliri ni Devin na may kaluskos. Napaiyak si Devin sa sakit, I hate when people point at me. Be it with a gun or a finger. Kabanata 10:15. Sigaw ni Devin Becker. Hinawakan niya ang daliri niya at umatras habang tumutulo agad ang malalaking butil ng pawis sa kanyang noo. Habang nakangiwi siya sa sakit, takot siyang tumingin kay Ethan. Ikaw. Masyado siyang mayabang. Paano magiging mayabang ang taong ito mula sa Palmer Group? How dare he break his finger? Hindi ba niya narinig ng malinaw? Kasama niya ang pamilya Rugan. Subordinate siya ni Tyrone. Nagpatuloy si Ethan na umupo doon. Ang kanyang ekspresyon ay sobrang walang pakialam, na parang walang nangyari. Maraming tao ang nakatutok sa kanya ng baril. May mga kutsilyo, may baril, at may mga kanyan pa nga. Ngunit sa huli, wala ni isa sa kanila ang nakaligtas. Kailangang bilangin ni Devin ang kanyang mga maswerteng bituin na si Ethan ay nasa mabuting kalagayan. Ako ay mula sa pamilya Rugan. Wala akong pakialam kung sinong Tom, Dick, o Harry ang pinagtatrabahuhan mo. Dahil nandito ka, I call the shots. Sumulyap si Ethan sa kanya at sinabing, kung may sasabihin sa akin ang pamilya Rugan, pumunta ka ng personal. Bakit magpadala ng aso? Mukha ba akong nagsasalita ng wika? Ikaw. Halos sumabog si Devin sa galit. Tinawag siyang aso ni Ethan. Henry. Oo. Ilang beses nang nasaksihan ni Henry kung gaano ka-agresibo ang kanyang amo. Sa tuwing ginagawa niya ito, umaagos ang dugo niya sa tuwa. How could you let Tom, Dick, or Harry into the mining zone? Ipikit mo ang mga mata mo. Kung may mga asong sumubok na pumasok ulit, itaboy agad. Oo. Sigaw agad ni Henry. Pumunta siya sa harap ni Devin at iniunat ang kamay niya na may seryosong ekspresyon sa mukha, please go. Nagsalita siya sa parehong matigas na tono. Kung hindi ginagalang ni Devin si Ethan, ito ay kapareho ng hindi paggalang sa buong mining zone at sa mga manggagawa nito. Kung nandoon sana ang isa sa mga masungit nilang trabahador, seryoso siyang nagdududa na lalabas si Devin sa isang piraso ngayon. Nagnganga ang ngipin ni Devin. Hindi niya inaasahan na itatapon siya ng munting menero na ito. Gusto man niyang magmura ng malakas, mas lalo pang lumakas ang sakit sa daliri nang makita si Ethan. Sa sobrang hindi makayanan ay parang nabali pa ni Ethan ang mga daliri niya. Humph! Nanghihingi ka ng gulo. Mariing sabi ni Devin bago tumalikod para umalis. Nanghihingi ng gulo. Medyo nakakatawa si Ethan. Hindi siya natatakot sa panganib sa isang araw sa kanyang buhay.
Sino mang sumusubok na lumikha ng gulo para sa kanya ay labis na nagpapahalaga sa kanilang sarili. Hindi niya inaasahan na ang pamilya Rugen mula sa Hilagang Kanlurang Distrito ay kasing yabang ng makapangyarihang Hilagang pamilya. Baka mas marami pa. Talaga bang iniisip nila na maaari nilang tawagan ang kanilang sarili bilang mga hari ayon sa gusto nila? Mr. Hunt, pinalayas ko siya. Magalang na sabi ni Henry habang tumatakbo pabalik. Yun ang general manager ng Rugen Corporation at malamang hindi niya ito titigilan na nakahiga. Should we make some preparations? Alam niya na ang revolusyon sa Westmore ay tiyak na magkakaroon ng ripple effect sa ibang mga lugar ng industriya. Ang lahat ng mga tao na nagmamay-ari ng mga bahagi sa mga bayan ng pagmimina tulad ng Cliffdale at iba pang mga kalapit na bayan ay hindi kailanman papayagan ang isang bagay kahalili ng Westmore na umiral. Ang mga manggagawa ay palaging magiging kasangkapan na kanilang ginagamit upang makaipon ng kita. Hinding-hindi nila sila ituturing bilang bahagi ng kumpanya. Hindi nila sila paprotektahan at mamahalin tulad ng ginawa ni Ethan at Diane. Anong paghahanda? Sumulyap si Ethan sa kanya at hindi napigil ang tumawa habang sinasabi, ang kailangan mo lang alalahanin ay kaligtasan at produksyon. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa iba pa. Ngunit, mababa ba ang tingin mo sa akin ngayon? Tanong ni Ethan na nakakunot ang noo. Agad na nagpanik si Henry. Hindi, syempre hindi. Hindi, syempre hindi. Hindi siya maglalakas loob na tingnan si Ethan. Exactly. Kung hindi ko kayang lutisin ang problemang ito, sa tingin mo kaya mo. Ibinuka ni Henry ang kanyang bibig para magsalita ngunit tila hindi alam kung ano ang sasabihin. Kung hindi mo kayang i-solve, so I will solve it for you, right? Tahimik si Henry na masunurin. Kumatok si Ethan sa mesa, kailangang i-upgrade ang lahat para makagalaw sa panahon. Nabasa mo bang mabuti ang development plan na ibinigay sa iyo ni Diane? Ang pangangalaga sa kapaligiran ay isang malaking tema ngayon. Kung ang minahan ay hindi nagbabago upang lumipat sa panahon, aalisin ito, maintindihan. Kabanata 10:16. Naiintindihan ko. Kung naiintindihan mo, bakit ka pa nakatayo? Magbitak ka. Awkward na ngumiti si Henry bago mabilis na tumango. Nakita niyang lalong kaakit-akit ang kanyang amo. Siya ay napakahusay sa labanan na siya ay nakasisilaw na gaya ng araw. Ang lamang niya kay Diane ay kinainggitan ng lahat ng babae. At itinuring niya silang mga matandang kaibigan kahit na halos hindi nila kilala ang isa't isa. Si Ethan ay may hindi maipaliwanag na karisma na nagtutulak sa iba na magtiwala, sumunod, sumuporta, at sumamba pa sa kanya. Lahat ng mga mining zone ay nagtatrabaho ng balisa ngunit maayos. Ang bawat manggagawa ay higit na organisado at masigasig tungkol sa trabaho kaysa dati. Sa patnubay ng detalyadong panukala ni Diane, halos lahat ay alam ang direksyong inaasahan nilang pupuntahan. Sa loob ng ilang araw, ang pagbabago ng ikawalong sona ng pagmimina ay nagulat sa lahat ng iba pang mga sona. Ang lahat ng mga mining zone ay nagpadala ng mga kinatawan upang matuto mula sa kanila. Matapos sundin ang kanilang halimbawa, ang kapaligiran ng trabaho ni Westmore ay bumuti ng husto. Kung hindi ito naranasan ni Henry at ng iba pa, hindi sila maniniwala na ang maliit na pagbabago ay magdudulot ng napakalaking epekto. Kasabay nito, dumarami ang mga tao mula sa mga kalapit na bayan. Mabilis na napuno ang mga mining zone na kulang sa kawani. May pagdagsa pa nga ng napakaraming mga minero. Ang mga ito ay mahirap makuha at maglingkod ng napakahusay pagdating sa mga pangunahing bahagi ng pagmimina. Nagdulot ito ng masamang kalagayan sa mga may-ari ng minahan sa Cliffdale at iba pang kalapit na bayan. Lalo na si Tyrone. Nabali ang daliri ni Devin at mukhang magulo. Tumingin sa kanya si Tyrone at nginisyan, wala kang silbi. Gusto niyang mag-alok ng advice kay Ethan pero syempre, talagang tinakot niya ito. Ngunit itinapon ni Ethan si Devin nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong magsalita. Mr. Rugen, hindi naman sa wala akong silbi, pero masyadong dominante si Ethan from the Palmer Group. Sabi ni Devin habang nagngangalit ang mga ngipin. Ang gusto lang ni Mr. Rugen ay mabigyan siya ng magandang payo. Paano niya tayo mabibigyan ng ganyang ugali?
Mr. Rugen, pakiramdam ko ang taong ito ay hindi pumunta sa Westmore para kumita, kundi para gumawa ng kaguluhan dito. Kumunat ang noo ni Tyrion. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at tahimik na nakatitig kay Devon habang hinihintay itong magpatuloy. I've checked. The Palmer Group is mainly involved in the cosmetics and medical business. This is their first time dabbling in mining and they're just messing around. He actually values workers a lot, but the one thing the Northwest hindi nagkukulang ang rehiyon ay mga manggagawa. Kinamumuhian ni Devon si Ethan sa kaibuturan, kaya pinaypayan niya ang apoy, pinapanatili nila ang mga gastos sa paggawa sa pag-aakalang maaari silang mag-back out anumang oras kung mabibigo sila. Ngunit paano naman tayo? Ngunit ang pamilya Rugen ay nasa negosyo ng pagmimina sa loob ng maraming henerasyon. Ethan, talagang masama. Nang marinig ito ni Tyrone ay nagdilim ang kanyang ekspresyon. Napagtanto niya na pagkatapos mabali ni Ethan ang kanyang daliri at mapahiya si Devon, tiyak na pinalaki ni Devon. Gayunpaman, naramdaman niyang may sense si Devon. Walang alam si Ethan at ang Palmer Group tungkol sa industriya ng pagmimina. Kung sila ay magulo, maaari silang umalis anumang oras, ngunit ang pamilya Rugen at iba pang kalapit na pamilya ay nabuhay sa pagmimina sa mga henerasyon. Kapag nalabag ang isang panuntunan, mahirap itong ipatupad muli. Bukod dito, pagkatapos matikman ng mga manggagawang ito ang tamis ng tagumpay, tiyak na hindi na sila babalik sa dati. Makipag-ugnayan sa ibang mga pamilya. Masyadong nahawakan ng Palmer Group ang pie, kaya hindi na sila magtatagal. Kabanata 10:17. Bilang tagapagmana ng pamilya Rugen, alam na alam ni Tyrone ang kanyang posisyon at kung ano ang dapat niyang gawin. Kung nais ng pamilyang Rugen na patuloy na sakupin ang lugar nito sa industriya ng pagmimina ng Cliffdale, dapat nilang tiyakin na tumatakbo ng maayos ang mga operasyon. Ilang henerasyon na ang nakaligtas sa pagmimina ng kanilang pamilya kaya nakatanim na sa kanilang puso ang business model. Kinailangan nilang patuloy na dugtungan ang mga Monero para mapababa ang mga gastos sa paggawa. Pagkatapos ng lahat, maaaring mahirap makahanap ng isang henyo, ngunit mayroong isang masaganang supply ng mga ordinaryong manggagawa. Ngunit kapag lumabag si Ethan sa mga patakaran, nagiging sakam ang mga manggagawa. Kaya iyon ay masamang balita para sa pamilya Rugen. Higit pa rito, si Ethan ay may mga ligaw na mina sa kanyang panig ngayon, kaya determinado si Tyrone na makuha ang mga ito. Mr. Rugen, paano natin matatalo ang Palmer Group? Tanong ni Devon baka sa mga mata niya ang pananabik. Hindi mahalaga kung mag-collapse man sila o hindi, ang kailangan lang nating gawin ay kumapit sa kung anong meron sila, mahinahong sabi ni Tyrone. He looked as if Ethan and everyone's fate's already in his grace. Sige. Sabi ni Devon habang tumatango. Pagkatapos ay pumunta siya para mag-ayos. Hindi na siya makapaghintay na makitang lumuhad si Ethan sa kanyang harapan at humingi ng awa. Kapag naging unsustainable para sa Palmer Group na manatili sa Westmore at malungkot na kailangan nilang umalis, nandyan siya para saksihan ito. Naglakad si Tyrone sa French windows at tumingin sa lungsod sa kanyang paanan. Gustong-gusto niya ang pandamdam na nakikita ang lahat sa maliit na bagay habang siya ay nakatingalo mula sa itaas. Kahit na ang pamilya Rugen ay itinuturing na isa sa mga nangungunang pamilya sa Hilagang Kanlurang Distrito, hindi iyon sapat, bulong ni Tyrone sa sarili. Gusto kong maging napakalakas ng pamilya Rugen na kahit na ang napakalakas na pamilya sa hilagang bahagi ay tinatrato kami ng may paggalang. Hindi niya lubos na inisip ang mga makapangyarihang pamilya sa hilagang iyon. Itinutulak lang nila ang kanilang sarili tungo sa tagumpay sa pamamagitan ng paggawa ng matalinong mga reaksyon sa mga sitwasyon at walang tunay na mapagkukunan o lakas upang bumalik. Kapag natuyo ang mga pagkakataong iyon, mahuhulog sila sa bangin. Kaya hindi niya hinayaan ang pamilya Rugen na sumunod sa kanilang mga yapak. Lalo na nang kontrolin ng pamilya Rugen ang dalawang ligaw na nakatagong minahan. Taon-taon ay nagmimina lamang sila ng kaunting mineral mula sa kanila. Ngunit sa kabila ng maliit na halaga ng kanilang minahan, sapat na ito para sa pamilya Rugen na makapagpalit ng mas kapaki-pakinabang na mga bagay mula sa ibang bansa. Kung kontrolado ng pamilyang Rugen ang isa pang ilegal na minahan, magiging mas ligtas ang ating kinabukasan.
Sumili ang ngiti sa mukha ni Tyrone na para bang nasa kamay niya iyon. Sa sandaling ang mga pangunahing industrial na stakeholder mula sa mga kalapit na lungsod ay nakapalibot sa Westmore at pinilit ang Palmer Group na umatras, ang Palmer Group ay hindi na makakapagpatuloy sa pangangalakal. May karapatan ba si Ethan na maging mayabang? Wala silang pagpipilian kundi umalis sa Westmore at sa hilagang kanlurang distrito na ang kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti. Tapos kapag kinulit ng lahat ang Westmore Mining Zone, ang kukunin ko lang ay ang 8th Mining Zone. Ha. Medyo mayabang na si Tyrone dahil nasa kanya ang lahat. Di nagtagal, ang mga pamilyang nagpapatakbo ng mga minahan sa mga bayan malapit sa Westmore ay nagkaunawaan. Ang pamilya Rugen ang manggengune sa kanilang pagkubkob at paglipol sa Palmer Group ng sama-sama. Walang sino man ang nagnanais na masira ang mga patakarang iyon, lalo na ngayon na ang kanilang mga minero ay nagsimula ng humingi ng kaparehong sahod ng mga manggagawa ng Palmer Group. Niloloko mo ako. Sa pamamagitan lamang ng pagtaas ng mga presyo ng unit at pagtaas ng mga pagkain ng kawani ay tumaas ng malaki ang mga gastos sa produksyon, pabayaan ang tungkol sa paglalaan ng 30% ng kanilang mga kita para sa mga benepisyo ng empleyado. Ang pagtaas na ito sa mga gastos sa negosyo ay isang bagay na ayaw tanggapin ng mga kapitalistang ito. Umupo si Tyrone sa harap ng kanyang computer na ang mga ulo ng bawat isa sa iba pang mga pamilya ay nakadisplay sa kanyang screen. Sigurado akong alam ng lahat ang sitwasyon. Nilabag ni Westmore ang mga patakaran. Kalmadong sinabi ni Tyrone, I ran the numbers. Kung mamumuno tayo sa Palmer Group, tataas ang ating mga gastos ng 30%. Sigurado ako na hindi ko na kailangang magdetalye tungkol sa mga margin pagkatapos nating ilagay ang 30% ng ating mga kita bilang mga benepisyo ng empleyado. We're all in it mining business. But no one ever added laborers into the equation. Hindi sila shareholders or even full-time na empleyado, kaya wala silang karapatang humingi ng ganoon kalaki. Kabanata 10:18. Tumango ang mga tao sa screen ng computer. Ang mga ulo ng bawat pamilya ay umabot ng isang pinagkasunduan ng walang hindi pagkakasundo. Ang Palmer Group at ang paraan ni Ethan sa paggawa ng mga bagay ay katumbas ng paglikha ng isang president at paglampas sa mga panuntunan. Ang mga taong aktwal na nagsasagawa ng pangangalakal ay hindi kailanman gagawa ng ganoong bagay. Ngunit ang Palmer Group ay nagsagawa ng kanilang mga aksyon ng walang pagsasaalang-alang bilang mga tagalabas. Ito ay nagpapagalit sa kanila. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Ang mga patakaran ay hindi maaaring baguhin. Kahit na gawin nila, ito ay hindi sa kanila. Tama. Gusto ba nilang iabot atin ang 30% ng mga kita natin? Mga tanga ba sila? Ang Palmer Group ay nasa ganap na kaguluhan. Huwag hayaan ang iyong bantay, lahat. Natutuwa si Tyrone na makita ang mga ulo ng ibang pamilya na galit sa ginawa ng Palmer Group. Lahat, ang mga palatandaan ay nakikita na. Sigurado akong alam ng lahat ang kahihinatnan kung hahayaan natin ang Palmer Group sa kanilang paraan. Kaya nakipag-ugnayan ako sa lahat para magsama-sama at lutisin ang usaping ito. Ang pamilya Rugen ay hindi sumasang-ayon sa kanilang mga aksyon pati na rin. Pero nang magpadala ako ng isang tao para makipag-ayos kay Ethan mula sa Palmer Group, tumanggi siyang makinig. Nabalian pa niya ang daliri ng aking nasasakupan at pinagbantaan ako sa pakikialam. Nang marinig nila ito, lumubog ang lahat ng kanilang mga mukha. Makialam. Malinaw na ang Palmer Group ay nakikialam sa kalakalan ng pagmimina. Binabaliwala nila ang mga kasanayan sa pangangalakal bilang mga baguhan. How dare they blame the Rugen family for being nosy? Mayabang talaga ang Palmer Group. Hindi ko madidiktahan ang gagawin ng pamilya mo, pero tiyak na pipilitin ng pamilya Rugen na umatras ang Palmer Group. Maraming minahan sa Westmore, pero dahil walang karanasan ang Palmer Group sa kanilang pamamahala, masaya ang pamilya Rugen na pumasok. Anong masasabi mo? Pinaikit ni Tyrone ang kanyang mga mata. Malinaw na sinabi niya ang kanyang intensyon. Ang lahat ng iba pang mga ulo ng pamilya ay mga tusong matandang fox din. Mabilis nilang naintindihan kung ano ang minamaneho ni Tyrone dito.
Gusto niyang iukit ang mga minahan ng Westmore at hatiin ang mga ito sa kanilang mga sarili. Hindi rin ako sang-ayon sa mga kinikilos nila. Ako rin. Hindi natin pwedeng hayaang sirain ng Palmer Group ang rules. Gawing umatras ang Palmer Group. Agad silang nagkasundo ng walang pag-aalinlangan. Pipilitin nila ang Palmer Group na talikuran at talikuran ang Westmore. Nang matapos ang video conference ay sumandal si Tyrone sa kanyang upuan. Tawa siya ng tawa kaya nanginginig. Napakadali niyang kontrolin ang buhay at kamatayan ng isang tao. Siguro ay nababalisa at natatakot na si Ethan na gumawa siya ng ganoong katangahang desisyon, di ba? Kasabay nito, natikman na ni Ethan ang lahat ng lokal na prutas ng Westmore ngayon. Kinailangan niyang aminin na dahil sa mga espesyal na kondisyon ng klima, ang mga prutas dito ay napakakaiba. Naisip niya kung gaano kasaya ang Fairbanks legend na si Jenny kung narito siya. Masamang balita, Mr. Hunt. Mabilis na tumakbo si Henry na may pag-aalala sa mukha. Pangatlong beses na niyang hinanap si Ethan ngayon. Gusto din ng distributor ni Gator na huminto sa pagtatrabaho sa amin. Sabi niya kung hindi, puputulan siya ng ibang kumpanya, kaya wala siyang choice. Ito ang ikatlong distributor ngayon na binyantaan ng ibang kumpanya at pinilit na pumanig. Maaari nilang piliing magtrabaho sa ibang mga kumpanya o sa Palmer Group lang. Kahit sino ay malamang na isuko ang Palmer Group sa isang iglap. Anymore? Casual na tanong ni Ethan. Siya ay tila ganap na walang pakialam. May iba pa ba? Mula saan? Natigilan si Henry. May iba pa bang magagandang prutas? Gusto kong magdala ng para masubukan ng biyenan ko, sabi ni Ethan. Parang hindi niya narinig ang sinabi ni Henry. Kabanata 10:19. Prutas. Tuluyan nang nakabawi si Henry sa kanyang pagkabigla. Oo. Oo. Ang mga prutas ay nasa panahon, kaya maraming prutas. Ang iba sa ating mga kababayan ay may mga hardin sa bahay na mayroong lahat ng uri ng prutas. Wala silang gaanong material, ngunit marami silang prutas at pagkain. Dahil ang ilan sa mga lalaki ay may mga hardin sa kanilang mga tahanan, maraming mga panapanahong prutas na maaaring puntahan. Kung gusto ni Ethan, kailangan lang niyang sabihin. Pero wala siya dito para pag-usapan ang tungkol sa prutas. Mr. Hunt, I can ask someone to prepare fruit for you to take home, nakangiting sabi ni Henry. Ngunit ang problema sa mining zone ngayon ay sumang-ayon sa kanilang kahilingan kung gayon, mahinahong sabi ni Ethan, hindi ba't pinipilit sila ng ating mga kalaban na pumanig? Maaaring mahirap para sa kanila na pumili, ngunit hindi iyon para sa atin. Hayaan silang kanselahin ang kontrata at hatiin ang kabayaran sa ating mga kapatid. Dahil malapit na ang holiday, magagamit nila ito sa mga gastusin nila sa bakasyon. Ngunit, hindi alam ni Henry kung maiiyak ba siya o matatawa. Siyempre masaya siya na makatanggap ng mga bonus, pero malaking problema kung walang distribution channels para sa mineral na kanilang minahan. Pero dahil parang walang pakialam si Ethan, dapat mapag-asa pa. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin sa ating mga channel ng pamamahagi? Si Henry at ang iba ay walang koneksyon upang malutas ang problemang ito. Kumusta ang kalidad ng aming mineral? They're perfect. The best of the best, sabi ni Henry, tinatapik ang dibdib. That's settled. Kung maganda, gugustuhin ng mga tao. Maglagay ng ad pagkatapos, sabi ni Ethan. Kung may interesado, natural na magpapakita. Advertising. Paano? Napakamot ng ulo si Henry. Hindi niya masyadong maintindihan ang ibig sabihin ni Ethan. Ang kailangan mo lang ay isang linya. Sabihin lang na ang Red Star Mining, isang subsidiary ng Palmer Group, ay gustong magpalit ng mga distributor. Nang matapos na ang sasabihin ni Ethan ay hindi na siya nagpaliwanag pa. Ang ginawa lang niya ay nag-isip tungkol sa pinakamahusay na paraan upang maibalik ang ilang prutas para sa Abril at kung ano pa. Sa oras na gusto pang magtanong ni Henry, wala na si Ethan. Mabilis lang siyang makahanap ng advertising company at gumawa ng advertisement batay sa kahilingan ni Ethan. Pero kahit anong tingin niya, hindi naman ito advertisement.
Bukod sa pagsasapubliko ng pangalan ng Palmer Group, walang espesyal dito. Sa palagay ba ni Ethan ay sapat na ang paggamit ng pangalan ng Palmer Group para sa publisidad para kumbansihin ang iba na sumulong at sumali? Ngunit wala sa mga dating kasosyo ng Palmer Group ang nasa negosyo ng pagmimina. Tiyak na hindi siya umaasa sa mga cosmetics dealer para tumulong sa pamamahagi ng mineral, di ba? Medyo nag-alala si Henry. Ngunit dahil ang pagtuturo na ito ay nanggaling kay Ethan, ginawa niya ito ng 100% ng walang pag-aalinlangan. Sa loob ng 2 maikling araw, daming distributor ang umalis sa Westmore at kinansela ang kanilang mga kontrata sa Red Star Mining. Mas gugustuhin nilang wakasan ang kanilang mga kontrata at magbayad ng kabayaran kaysa magpatuloy na makipagtulungan. Pagkatapos ng lahat, napilitan sila. Maaari nilang piliing magtrabaho kasama si Ethan at isakripisyo ang iba pang mga merkado o isuko si Ethan para sa iba pang bahagi ng merkado. Alam ng sino man kung aling panig ang pupuntahan. Gayon din, malinaw na ang ibang mga kumpanya ay nagsama-sama upang salakayin ang Palmer Group at sirain ang mga ito. Gusto nilang pilitin ang Palmer Group na umalis sa kalakalan upang makontrol nila ang mga mapagkukunan ng pagmimina ng Westmore. Ilang beses na nilang nakita ang gayong mga taktika. Malinaw na tumatanggi lamang sila sa Palmer Group at hindi sa ibang mga mining zone sa Westmore. Ngayon ang kailangan lang nila ay panahon para sa Palmer Group na sumuko at umamin ng pagkatalo bago umalis sa Westmore. Ngunit ang lahat ng mga mining zone sa Westmore ay nagpapatuloy sa araw-araw na pagmimina gaya ng dati. At tumaas pa ang production nila. Malinaw na nakatuon sila sa kalidad ng trabaho at pangangalaga sa kapaligiran. Tila sila ay ganap na hindi apektado ng boycott. Matapos kumalat ang balita, naramdaman ng mga pinuno ng malalaking kumpanya ng pagmimina na nagpapanggap lamang ang Palmer Group. O kaya naman ay wala silang karanasan na maaaring hindi nila napagtanto ang suliranin na kanilang nararanasan. Nang malaman ito ni Tyrone, humagalpak siya ng tawa. Ang tanga! Ang tanga! Ang tanga! Malamig niyang sabi, sa loob ng hindi hihigit sa 3 araw, mapupuno na ang bodega ng Palmer Group. Imbes na bawasan ang produksyon, dinadagdagan pa nila. Mga baguhan talaga sila. Kabanata 10:20. Biglang naramdaman ni Tyrone na medyo malupit sa kanya ang lumapit sa isang baguhan na ganoon. Ang Palmer Group ay malinaw na walang alam tungkol sa kalakalan. Dahil ang lahat ng kanilang mga desisyon ay ginawa mula sa pananaw ng isang tagalabas, halos na corner nila ang kanilang mga sarili sa kamatayan. Si Tyrone ay hindi pa nakakita ng sinumang ganoon katanga. Mr. Ruben, in-overestimated namin siya at masyado kaming gumamit ng firepower, panunuya ni Devon. Maraming minero ang tahimik na bumalik dahil nag-aalala sila na babagsak ang Palmer Group. Tatakbo ba sila pabalik sa Cliffdale? Naiinis na sabi ni Tyrone. Huwag kumuha ng mga manggagawang tulad nila. Hayaan mo silang magutom. It goes without saying. Nagpadala ako ng mga tagubilin para sabihin na hindi kami kukuha ng mga minero mula sa Westmore. Hindi na hinintay ni Devon na matapos si Ethan at lumuhad sa harapan niya na may panghihinayang. Nag-overestimated pa rin si Ethan sa sarili niya at naglabas pa ng isang malaking ad na humihiling ng pagbabago ng distributor. Niwala siyang distributor sa Westmore, kaya paano niya ito matatawag na pagbabago? Nang makita ang advertisement ay lalo pang nakumpirma ang kanyang hinala na si Ethan ay isang outsider. Hindi niya maintindihan kung paano magpatakbo ng isang mining company at negosyo sa pangkalahatan. Paano magkakaroon ng ganoong katanga sa Palmer Group? Bumangon si Tyrone. Ito ay isang tiyak na panalo. Ang kailangan lang niya ay ilang araw bago siya pumunta at umani ng mga bunga ng kanyang tagumpay. Sundin mo siyang mabuti. Kapag dumating ang panahon na umani ng mga bunga ng ating tagumpay, huwag mong hayaang may makatalo sa atin, mahinahong sabi ni Tyrone. Pagdating ng panahon, papaluhod ako kay Ethan sa iyong harapan at hihingi ng tawad. Salamat, Mr. Ruben. Masiglang sabi ni Devon. Hindi na tinuloy ni Tyrone ang topic. Halos maisip niya ang mga ligaw na minahan sa ika-8 mining zone ng Westmore na kumakaway sa kanya. Hanggat nakakuha siya ng ligaw na minahan, gagawa siya ng pagpatay.
Dahil ito ay magandang balita, dapat siyang umuwi at magsumbong. Ang kanyang posisyon bilang magiging pinuno ng pamilya Rugen ay ligtas na sa kanyang mga kamay. Sa bahay ni Rugen, pinaandar nila ang mga minahan sa Cliffdale sa loob ng 3 henerasyon at nakaranas ng maraming kaguluhan. Matapos masecure ang isang lugar sa mapa, ang tagumpay na iyon ay naging medyo mayabang sa kanila. Si Craig Rugen, pinuno ng pamilya Rugen, ay nasa mabuting kalagayan. Isinasaalang-alang niyang magretiro at ibigay ang rende bilang pinuno ng pamilya sa kanyang anak na si Tyrone. Confident siya kay Tyrone. Matapos siyang subukan ng maraming beses, hindi siya binaigo ni Tyrone. At ngayon ay magdaragdag siya ng isa pang ligaw na minahan sa koleksyon ng pamilya Rugen. Ang ganoong kakayahan ay sapat na upang gawin siyang padre de pamilya. Are you saying that the Palmer Group is a complete layman? Mukhang magandang opportunity para sa pamilya Rugen. Maingat pa rin si Craig nang sabihin niya, kung kontrolado ng ibang pamilya ng pagmimina ang Westmore Mining Zone, maaaring wala tayong pagkakataon sa isang ilegal na minahan. Tumango si Tyrone at sinabing, tama. Ang Palmer Group ay isang baguhan, tatay. Ito ang kanilang unang pagkakataon na makitungo sa pagmimina. Isa pa, si Ethan ay masyadong mayabang na hindi niya namalayan na siya ay umatras sa isang sulok. Kaya ako, am confident that I can take over the mine wild. Then we'll have a bigger voice abroad. Pinaikit ni Craig Rugen ang kanyang mga mata habang winawagayway ang kanyang kamay at sinabing, ito ay itinuturing na sekreto ng aming pamilya. Dapat mong ilihim ito at huwag mag-imbite ng gulo para sa ating sarili. Alam ko. But I have to remind you that the Palmer Group might be quite tough because they can replace Gus and the others. So don't let your guard down. Mag-imbestiga pa at iwasang mahulog sa bitag, sabi ni Craig habang sinulyapan si Tyrone. Pare, wala pong dapat ipag-alala. Mga baguhan sila na dating nakikipag-ayo sa mga pampaganda sa Greencliff. Saan? Tanong ni Craig Rugen nang bigla siyang bumangon na may malungkot na ekspresyon sa mukha bago natapos ni Tyrone ang kanyang pangungusap, Greencliff. Ang Palmer Group ay nagpatunog ng kampana kahit papaano, ngunit hindi niya maalala kung bakit. Subalit nang marinig niya ang dalawang salitang Greencliff, biglang tumibok ang kanyang puso. Salamat po at sinamahan niyo ako dito. God bless po sa lahat mga idol.